So hello everyone, welcome to my YouTube channel. And in this video kay maghimota o katong mga button maghimota diri sa Visual Basic o katong search, update, add and delete kang button using the Windows Form application. And i-apply na to with using nasa tay database store na to o ato na to store ang mga value. So para mag-create og Windows Form application sa Visual Basic kay ang unahon na kay new file, new, then project. Then after na gawas din arita sa Windows Form application. Then after na pwede ta mag-rename, pwede ta magkuha sa path file. Then okay, click okay. Then maghuwat lang ka na mo appear na siya. So, ang kaning Windows Form application, more like parihara ni siya sa, mostly parihara lang steps sa C#, pero ang kaning nga language kay VB.NET na, so muna ang atong form. So, ang kaning diri sa atong form, kay pwede na natin siya mausab diri sa atong mga properties. Pwede na natin siya ma-listan o color using here, so background color. So, pwede na ito mausab kita na diri tanan sa properties. And also, nanatay mga toolbox. So, diri sa mga toolbox, magamit na to ang mga for example, ang mga magamit na to kay, for example, the text box, the label, the button, and also the data grid view. So, ang kaning data grid view kay mo ni siya kanang magpakita dito sa atong database. So, ipakita ang sud sa database ba. So, ato nang start ang atong button nun. So, mag-start na ta diri sa atong kuan. So, for example, ang atong button nun lang kay inventory system. So, magkuhan sa tanga sa inventory system, magunahon sa tanga sa inventory system unsay mga nga dapat itang store. So, of course, tanan diha ang ID sa item. Kaduha, ang product, of course. Katulo, ang quantity sa product kung pila ka buok. Then ang ikaupat, ang ikaupat kay, let's say, ang price. So mag-need tag upat ka label o upat ka text box. So dire delete siya. So pangitaon nimo ang label. So dire label here. Label. Pwede ra ka mag-copy na nimo yung paste. Paste upat ka label. Then ang una dire, so para ma-listan ang kaning nasa text niya dire, which is ang label 1. Para ma-listan siya, arita sa text nga tag. Listan na to siya o ID. Product, let's say ID. There, na. Then dire, kuha na to, nga product name. Ikatulo, ang quantity niya. And of course, ang last is ang price. And after na, para kay ganahan ka nga, if ever nga ganahan ka nga, ipadako nimo ang text, pwede nimo siya usa-usa, pwede sa nimo sila i-select kanan. Hold na kanina. Then para ma-listan siya og kanang text, para ma-listan na ang size, ari ka sa font. So here, ma-listan nimo ang font niya, kita ka diri, napanidaghan actually, pero kanilang sa. And pwede sa ka mamili o font style niya. Pwede siya bold, pwede siya oblique. Yan na siya sample dari. May na kanindot. For example, kung play on kay kanin. Yeah, ang size sa text. So, of course, pwede ko na to. Human. So, for example, mauna na siya. Ato siya itupang. Then, after na, kay magbutang na tao sa text box. So, each label, kabutangan na to siya o text box. So, text box, pwede copy and paste. Paste and paste. Muna na siya. Pwede sa din siya i-select nimo. Pwede patasan. If ever nga nag-wonder ka nga, unsaon niya pagpadako ang width, ang height, height. So, iwan siya padakon, pwede siya nga select nimo siya, ari ka sa font. Ay mong ilistar na ang kanang size. If ever nga ganahan ka ilistar ang kaning input niya,
kay wala hin ang iyang text. Ari ka sa font style mo kuan. Ari ka sa font style mag-ilis. So nanana. So ang atong kuan ang atong kuwang na lang kay ay wait. Dapat i-take one. So very important part din eh. So dapat kung kuan gay ka magbutang ka og text box, imo siya ilisdan ang iyang name. So ang kaning name nga nagpasabot, mo ni pasabot ni nga variable name. So ang kaning variable name, kay mo rin ni tawag-tawagon nimo dito sa VB sa SUD nga. Ako rin i-explain later. So for example nga ang kani text ID here kay text name. So mo na sila kaugalingon nga variable name. So after na, ang kuwang na lang nato is ang mga buttons. So of course, ang mga buttons na to is upat ka buok. We have the add, we have the click, update, the delete, the search, ang kaning last clear. So para milistan, ari ta diri. So ang text yun natong usbuno na to. Ang text para mausab siya diri sa atong form. So diri, for example, kani insert. Same as add na siya. Then ang variable name is btn. Insert. Here, btn update lang siya. So update. Here is ang delete. Search. And last, so of course nagwonder mo nganong upat ra ka button atong gamiton pero nganong gaad ko usa. So ang kaning usa day kay akong buhaton ani niya kay mo ni ang clear nga button. So if ever nga nakagipang input dire sa mga if ever nga nakagipang input dire, i-click ani niya sa clear kay ma-clear ang tanan niya nga text box. So mo na siya. So, kani clear. Here is the btn clear. Then, pwede sa din siya ma-resize ang mga button. So, pwede siya i-resize nimo og tagsa-tagsa. Pwede siya i-resize og by group. So, mas better kung by group para wala siya yung mas kuha nila. So, kinabuhan ko. For example, inani kadak ang atong mga button. There. Huwag na atong kuwang na lang is ang data grid view. So ang atong mag-ari ta sa toolbox, then search ta sa data grid view. So kaning data grid view mo ni gamit para ma-show na to ang mga data sud sa atong database. So before ta mo tackle sa data grid view kay ang atong buhaton kay mag-create sa taog atong database. So ari ka diri, so para maka-create og ato ang database, pili ka diri sa project, then add item. Add new item. Pili sa diri, click ka here, right click and add. Then new item, then i-search na nimo ang pili ra nga, click ka diri, then visit kag S. Dito din na siya dito sa service-based database. So, i-add nimo. Add, kay mo loading pa man na siya. Then, mag-next ra kani. So, dataset, next. And here, ang dataset name nimo. So, ang iyang default yun kay database. So, ang pangalan sa database and the dataset. So, i-finish. Then, kung man finish na kay database. Ato i-refresh, nanatay database 1, active diri. So, click na to diri, kasi yung mga lain-lain. So, pero ang karon na to, kay ang mag-create lang taog table. So, for now, dili lang ta ni hilabtan. So, arita sa tables. So, as you can see nga, wala pa yung nakita. So, tables, i-right-click lang, i-click nimo, then i-right-click nimo, add your table. So, diri, kay nag-add na taog mga lain-lain, mag-add na taog og tape usa ka table.
Then wata na nga mo loading nya. So as you can see kay nakita na nato ang kani sila muna ang mga fields nimo. Then here is the data type. Here is the allow nulls and the defaults. And kani ang yawi nga nagpasabot ni mo ni ang primary key. So dapat mo ni ang imong access zone dito sa access zone para mo ni ang imong i-call para maka-access ka dito sa nga uban nga fields. So for example, ang atoang nag-consist man ta o nag-inventory management man ta. For example, then so natay ID, name, quantity and price. So of course, upat sa datong table. The first kay ID. And second is the product. Third is the quantity. Fourth is the price. And of course, ang atong data type kay ang ID, so ang ID pwede man siya nga sagol-sagol siya nga characters and numbers. So for now, varchar lang sa. Then, ang kaning product kay of course name ra man na siya, name. So kani siya kay varchar lang sa siya. Quantity int and the price is int na to. So i-off na tong allow nulls. Then, para mag-ilist dito sa pangan sa table, aray ta diri. So, para ma-ilist na ng pangan sa table, ilist na tani og, for example, inventory. Then, i-update na. So, if ever nga manaka og kuan sa imong table, okay, dito na rin mong update, then, update database. If okay na, then, ikuman na nata. So, dili pa na nato ma-view dire. So, dapat siya nga i-add sa nato siya as a data source. So, pwede nang balik na sa dire, project. Here, or pwede na sa dire, project. Ari ka sa add new data source. So, add new data source, database of course. Ang database mo na to. Data set, and the connection. And, i-select din na to ang table na ganahan na to i-view. For example, usara man atong table inventory. So i-finish din na nato. Then huwat lang nga mo loading. Then mana na siya. So ang button para mo display kay click niya ang kaning triangle. Then click here. Then as you can see, makita na nga inventory. Click na to. Display na siya dito. And the price. So, nanamtay starting ako an. So, ang atong button na lang, kay ari na ta diri sa mag-code ta dito behind. So, para maka-code ta, kay i-double click ta ni. And, ari na ta mag-code sa ato ang ari na ta mag-code. So, para maka-access, para maka-declare to og connection, maka-declare to og mga SQL dito sa database. Kay, of course, kailangan ka mag-import. So, imports, ang imong i-imports kay kani system.data.sql client. So, mo ni ang kailangan nimo nga i-import para maka-update, insert, o delete ta sa ato. Then dire, ang akong batonon ani kay i-declare na ko siya as a global variable para dili na ta magbalik-balik og call. So dire ang baton nako kay mag-declare ko sa connection between sa database ug sa dire nga form. So ang pangalan ko sa connection is con as new SQL connection, of course. Then duha ka parenthesis. Then diri so sa parenthesis kay so that ay magkuanta og duha ka double quote. Then after na ang atong i-paste ani diri, ara ta diri. Click ta diri. Then of course ang connection string. I-double click. So akong gibuhat ato click ka diri database 1. Then ara ka sa connection string. Diri sa connection string, imo siya i-double click. Double click then copy. Ang button na din na is i-paste ra nimo diri. And if ever dili
like wala pa siya ni red baron. Kaya ang kaning nasa in between nga mga double quotes kay tangon nimo. For example nga kilid aning MDF kay na siya double quote tangon nimo. Then before aning C na siya double quote tangan na nimo. Ni red na siya. So that means na okay na na. So na natay connection. So ang dapat na lang nato buhaton nun kay mag-code na lang ta dire. So ari ta mag-una diri sa insert nga button. So mag-code na ta dito sa tong insert nga button. So there is a insert nga button is i-double click na to. Then mari ta sa insert click nga method baron. Method. So atong ikuan diri kay mag-declare ta og query. So ang atong query na to i-declare kay mag-insert man ta dito sa database. So ang button na to kay magamit tag insert into. Then i-call na to ang atong table. So for example in ani ang button so dim, then ang pangalan din sa imong kuan variable. So for example insert query. So query man siya as string of course. And equals. Okay. Then here kay mag-insert man ta so ang atong gamiton kay mag-insert into. So pwede ra na siya nga lowercase ra na siya pero akong gibuhat kay ako lang siya gi uppercase para maklaro para dili ko mo maglibog ba. Insert into so i-call na to ang atong table which is ang pangalan sa table which is ang inventory. So inventory. Then of course ighuman na to call sa table kay magkuan ta og double ay magkuan ta og parenthesis. Magbutang og parenthesis. Then sud sa parenthesis mo ni ang mga fields nga ang atong sudlan. So for example ang ID, product, quantity and price. So ato siya ibutang. So kung giunsa nimo pagbutang dire kay mo sa ibutang nimo dire sa parenthesis. So dapat if lowercase gitanan, lowercase sa tanan dire sud kay case sensitive man ni siya. For example dire ID, kaduha is product. Tulo is quantity. Fourth one is price. Then, iguman ana arita values. So diri sa values kay mo ni ang mga values nga ipangsud nato diri sa ID, product, quantity and price. So remember nga ato mo ning gilisdan ang ilang mga name which is ID. So ato ra na siya ipang-call. So mo ni gamit nga dapat mo ni importante nga dapat atong ilisdan ang mga variable name para maka-remember ta. So para maka-insert ta. Okay, double single quotation, then double quote, duha ka and duha ka ampersand. There is a so sa ampersand, i-call na to ang atong text box. So, naka-correspond raman ni. So, ang atong unang nga ibutang, kay nag-correspond ni siya, there is ID. So, dapat, kay precise na to ang kuan. So, dili ta himo og error. There txt ID. So, magamit ta og that text para makuha ang value dito sa mga text box. Then, after comma, then mura gyud pabuhaton mo double sa sud iduha ka ampersand and sa ikaduha product man so txt arita sa name the text then here just a comma double quote double single double quote then duha ka ampersand and si katulo is ang quantity then ang last is ang price. So mao na siya ang atong query. So dapat ma-insert na siya. So ang atong button ng sunod kay mag-create ta og ang iyang para ma-execute na niya ang atong query. So akong button na ni kay mag-create lang ko og lain nga method para dili na ta magbalik-balik og
pwede rin natin magbalik-balik og call dito sa ato ang command. So ang first ni kay ang pangalan to sa atong method. So ang pangalan ko sa method kay execute query. Then insert din nato dire ang atong insert query dire. So ang atong button nun kay mag-create na lang ta og mag-create of method. So of course private sub ang pangan which is the execute query. Then dire, then of course naman tayo gisud nga variable, so mag-declare sa ta dire. So query as string. String man siya, dapat string sa ni dire. So enter na niya. Naka-create na ta og line ng sub. So dire sa sub kay mag-declare ta sa atong mga command. So dim command as new, so arita as new SQL command. Then here kay atong i-insert ang atong query and ang connection which is ang con. Then after na ato i-open ang atong ang connection. So con that open, i-open na tong connection. Then after ana kay ang kaning command kay ato siya i-execute as ang query. Then yung command na i-close na sa nato ang atong connection. Hindi man pwede nga kung mag-open gay ta dapat mag-close ita balik. So kay if ever nga biyaan na natag open kay may error man ang atong code, so muna na siya nanatay muna ni ang iyang command nanara. So ang akong button na kay i-call ra ni nato ang execute query para dili na siya libog. Then of course, so as sa akong nabantayan sa DA, so sa diri og sa C# og VB.NET kay nasa siya message box. So kasi pasabot ang message box that show. So ang message box that show kay mo ni siya ang kanang murag patawag nimo siya nga mura siyang JavaScript if ever nga mo inform siya nimo if ever nga unsay gibutang nga condition unsay gibutang nga message box. So for example kani kay insert man, so product added. So mo ni ang mo display dito, mo ni ang message nga mo display dito sa atong message box. Then dire sa ikaduha nga kama, mo ni dire ang so ako sa ipa-try og run para makasabot mo. So for example we have the product 1, name is for example Milo, quantity is 10, price is 10. I-insert niya mo na yung pasabot na ko nga message box. So ang kaning product added mo ni ang atong i-display. Then second nga atong i-insert diri which is mo ni ang title diri. So so ako lang i-further explain. So product added, so here is ang title sa ato ang message box. So for example this is insert. Then sa ikatulo kay ari na diri ang mga buttons. For example ang mga buttons nga ang button sa text box, so pwede siya na siya abort, retry and ignore, na siya okay, cancel, retry, cancel, yes no, cancel. So atong button nun kay okay na siya. Then ari sa ikatulo kay ari na diri ang atong icon, so kilid sa ato ang, so if ever error na siya certain nga sound mo kuan, so information naman, so since dili man siya error na, so i-start na to. For example, so mag-add sa ta na natay 1 diri. So, for example 2, dili naman ta maka-add og 1 kay na naman tay ID nga 1, so tipili duplicate. So for example gatas 10 100.
As you can see, na natin insert para added. And mo ni ang message box icon nga information. Okay. So as you can see nga dili pa nato siya makita diri. If ever nga mag-add ta dito, dili na to makita diri. So mo na akong button nun, if ever nga insert nato, i-paste nato sa insert, mo automatically mo refresh ang kaninga data grid view. So mag-code na sa balik ta na. So mobalik ta diri. So para mo refresh to ang table dito, kaya ang atong button kay mas create na sa tawag line nga method para ang ato ra nang equal call. Dili ta magbalik-balik og code. So create na sa private, of course the sum, and ang pangalan is i-refresh na to ang atong data grid view. Then wala ra siya. Then ang atong button na ni kay mag-declare ta sa ato ang query, just string as str as string, then equals ito siya o select times from. So kaning select times from kay bali ang nagkuha na siya ira gikuha ang naas table. So ang kaning table ang pangalan sa tong table is ang inventory. Then after that, so nanet select times from. Kumana na ang connection na to diri. Ato siya i-open na to siya. Then of course, mag-close tang tada. Then diri sa sud, okay, mag-declare ta diri o search as declare ta sa ato ang SQL data adapter. And diri sa SQL data adapter kay ato i-call na to diri ang ato ang string and ang ato ang connection. Next line, so mag-declare na sad ta sa ato ang dataset. So dataset ds as dataset then equals new dataset. So instantiate siya. Then after na i-call na to ang atong search. Ato i-fill there. Then humana na ato siya i-fill sa atong dataset. I-fill na to siya sa atong dataset nga kasi tawag sa atong table name which is the inventory. Muna na siya. Then after that, kay ang kuan na yan, ang pangalan din nato sa ato ang data grid view. So pangalan nato sa atong data grid view kay data grid view 1. Wala na ko list. So data grid view 1. Dot data source. So ang data ko nung nasud sa atong data grid view, kay list din siya sa na to siya diri sa DS sa dataset na to nga DS here. So sa inventory, then ang pangalan sa ato ang pangalan sa which is the inventory. Then okay na siya. So mo na siya ang ato ang para mo refresh ang atong data grid view. Then after na i-call rin na to siya. So pwede na siya API, of course. Then try na to og paraan if ever nga mo refresh pa siya here. So product history 10 and 1. So as you can see, na-update ang atong table. So okay na siya. So ang atong magbuhat na sa taog line nga method nga i-click na to sa insert, ma-clear ni siya nga, ma-clear ni tanan mga text box diri. So arin sa diri, balik ta diri. Then para ma-clear ang text box na to, mag-create na sa taog line method private sub then clear text. Then there is a clear text kay ipang-call na to tanan nga mga pang-call na to ang mga text box. Then magamit og dot clear.
then enter. Then clear price, the clear, then ang quantity, the clear. Muna siya, then kaning that clear na to, kaya i-call na to ni siya set. Dire. Call na to siya. So, clear text. So, try na to para na sa example 4 and Vienna sausage Vienna 100 and the price is 50. So i-insert na to, ma-clear na siya diri. So manata sa insert ng button. So arin sa diri sa update na to nga button. So as you can see, dili pa na sila clickable. So, ari na sa tadiri mo, move on na sa tadiri sa update na button. So, para maka-code ta sa update nga button, kay double click ta ng update. Then, ano ta diri? Diri, mag-declare ta sa atong query. So, for example, ang atong query kay sa atong query kay update query as string then equals diri. So, sa update kay lahi na sa nga query. So, diri sa add kay insert man ang gamit, diri kay update. Update. So, diri sa update, after sa update kay ang pangalan to sa atong table. So, pangalan sa atong table, of course, inventory. Then, sa inventory, is-set nimo. Set nimo. So, gumanin mo sa set kay imong ipang-call ang mga ipang-call ang mga fields. So, ang kuan na niya, ang kuan sa update nga query, imo ni siya, set where. So, diri sa where, kay mo na yung atong, sa area ang where, utangan na to siya diri sa primary key na to. So, ang primary key is just ang ID. Then, diri sa set, kay mo na yung mga pangilisdan. Then, set na to siya. Of course, ang una, product, equals, so mag-double quote, double single. So, maragay pa ng button nun. And dere, the name, the text. After na, comma, kung saan Kung sa product is ang quantity is equals to single, then double quote, then duha ka and ang atong quantity na text. Then after comma na sad, lain na sad, so ato ang last is ang price is equals to single, double single. Txt, which is ang price na to. Then diri sa where, dili na ta mag-comma diri. Kay na naman ta sa where. So diri sa where, kay butangan na to siya sa atong ID. So ang ID na to, ID, then and, duha ka ampersand. Muna ang atong text, the ID dot text. So muna siya ang like ang query sa update. Then gumana na kay parehaso na nato siya diri. So execute na to siya. So i-call na to ang atong execute query. Harita execute query. Then so diri kay ang update query na to. Then gumana na kay since na-update naman siya, so of course na message box nga butong nga. Pwede na ito siya copy. Na. Then, product. Dili siya added, pero dated na siya. Ano yung update? Okay, and information. So, update siya. Then, i-refresh na to ang data grid view. So, try na to if ma-update pa siya. For example, kani 1 Milo
For example, ang quantity listan ko siya og 20. Listan ko sa update. Then update ng iyang quantity. So muna siya nakakuha na ta og update nga quantity. Update ka button. So human sa update ka button, kay ari ta sa delete. So kani sa delete dali ra kini siya, which is ang kuha na niya is ang product ID raman. So dire, so ari ta dire sa design and i-double click kaning delete. Double click ang delete, so ari ta magsugod. Gumana na, magbuhat ta og query. And dire, then mag-declare ta sa kuan, mag-declare ta sa atong query. So sa delete query lahi sa delete query as string. So kani. So ang atong kuno na ni is delete na sa delete then from. Ito delete from. So ang atong table name inventory ang kaning where, of course ang atong primary key. Ang primary key nato is ang ID. Mo gyapon same. Diri sa sud is ang text box na to. So more ni ang ato ang query sa delete. So inana na kasi yun. Then balik din tani. So as you can see karon, since ato naman siya lang di pang method, dili na hassle, dili na magbalik-balik, dili na repetitive ang code. Delete and update. So delete query. So dani kay message box siya. Product deleted. Here is the delete, then okay information. Then after na, pwede ito, i-refresh na ito ang data grid view. And pwede sa na ito i-clear ang atong text. Clear text. Wala. So try na to if ma-delete ba ang atong sa nasa database. Nasa database, for example, ang akong ganan i-delete case ang yan. First na to sa delete. Kaya matanggal na siya. So, tanggalan na to tanan. 3, 2, and 1. So, wala na siya. So, for example, mag-insert na ta. Generate, for example, 20, 10, and Milo. So, ma-add na siya, maka-add na ta, maka-update na ta, maka-delete na punta. So, ari na ta. So, ang search na nga button kita, taas man yung code. So, una lang ta sa clear, which is pinaka sa yun. So, diri sa clear nga button, double click ka sa clear. Since na naman tayo clear nga method, kay i-call na lang ta niyang clear text. Yan na kasi yun. Then, try na to. For example, mag-input ka. Ay, na naman tayo ini. So, i-click na itong clear. Matanggal sila. So, muna na ang clear na itong button. So, ang last na lang is ang search na itong button, which is i-search na to if ever i-search na to ang ID dali. Gawas naa ba siya. And if wala, na mo pop up nga message box. So, arita sa search nga button, double click, then mag-code na ta dali. So, diri sa search nga button kay ang pinakauna na tong nga code diri is mag-declare ta og if not, then string that is null of the empty. So, dapat mag-code sa code. Then ako ra i-explain. So, ang kaning nga code is if ever dili siya nga so pag-explain if ever nga dili siya empty kay musud siya diri nga code. If ever nga ang ID nga text box kay dili siya empty kay musud siya diri nga condition. So declare din ta diri sa atong search nga query. So atong search nga query kay something as string false. So dire
of course magamit man tag select, so dili ta magamit og insert, dili sa ta magamit ang delete. So atong gamiton kaya select times from then ang atong pangalan sa atong table name, which is the inventory. And then where, of course, gamiton na nato ang atong pk id is equals to whatever ang id isang text id that text. Siya. Then mag-declare din ta sa atong command. Mag-declare ta sa atong command as new SQL command. So search query con. So same ra siya diri sa katong execute query na to. Kani. So ano? Tara. Same ra siya na pero diri lahi kay gilahi lang ni siya. Nam siya condition good. Then diri dim magkuan sa taog sa atong reader as sa atong SQL data adapter. Ay no, data reader day. Then mag-open din ta sa atong connection on.open. Then ang atong reader equal siya sa equal na to ang atong command eh. Magamit ta sa execute reader. Then after na kay magkuan if after na kay mag-condition na sud ta if ang reader kuno maka-read siya sa kuan sa code if naa kuno kay i-fetch ang mga data. So diri kay mo ni siya so txt name. So mo ni iyang ipang fetch dito sa mga text box reader. Then diri sa reader sud sa kani kay mo ni ang iyang product name. So ang kuan niya ang iyang product gamit din ta og toString na same ra ang button nun diri sa uban. So pila siya copy siya og katulo since tulo man ka so diri mo ni atong quantity and diri mo ni ang atong price. Kani lista na ni siya og quantity. Ang quantity diri lista na ni siya sa price. Then else if ever kay nga kuan, if ever wala kay mo gawas og message box that show. So message box that show. So kuanta nga product not found. Muna siya ang display dito. Then of course since kani error man ni siya message box button kay okay enter okay then atong kuan so dili naman siya information pero error siya so muna siya then humana na niya kay ari close niya ang iyang connection. Then after ana kay dire mag-declare na sa taog kuan mag-declare taog else if ever nga empty gay siya kay mo show na sila natay message box na mo show enter invalid ID search. Then try na to if mugana ba ni siya. So if ever nga 1 search na tong 1 so auto-fill siya. So nakita so na product and if ever nga wala mo kay 2 nga ID diri search na to product not found. So inana ra siya ang search na to nga button. So like mo auto-fill siya ba search
And here, pwede na ka mag-update. For example, 100. I-update ato. If ever nga, ganun pa ka mag-update, i-update pa nimo. Update nimo. Update. If ever nga, delay na ka ganahan, may clear. And if ever nga, mag-delete ka, delete. So, there you go. Nigana na ang tanang nga mga button. So, I hope na namoy nakatanan ron. And, I know, simple rin ang ako Simple na ni, pero kung magadaghan na ni ang mga text box kay magka-consent ka nang magkataas po ang code. So, for now, simple na sa akong gitudlo. Pero ang kaning steps kay same ra gid siya. So, I hope nga namoy nakatanan. So, thank you and see you on my next video.